Sige po, anong tanong? Babaeng nagdadaawa sa public po sa social media at sa mag-asawa na naglalantad ng kaswitan sa social media. Ang ibig mo sabihin, parang, ano pangalan ng vlogger? Si Ukhti Ilmiya Tahir po. Vlogger, vlogger yung dalawa? Ali yung babae lang po, pero yung asawa, content creator naman po sa TikTok at saka sa Facebook din po. Kumakanta minsan. Yun lang po, Ustad. Sana mabig. Tanas Ay. Ustad Faisal. Oo. Okay. Ito yung paano na lang po para hindi mag-bounce yung boses ko. Ito yung payo ko sa unang-una sa vlogger pag babae. Pangalawa, payo sa mag-asawang mga nagba-vlog. Unang payo ko, sa babae, hindi nila kailangan mag-vlog. Ang babae, hindi kailangan mag-vlog. At sa pagdadakwa, wala namang problemang magdakwa sila. Pero may mga kondisyon. Ang babae pwede magdakwa pero may mga kondisyon. Unang-una, hindi nila ilalantad ang kanilang mukha. Hindi nila ilalantad ang kanilang larawan sa pagdadakwa. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga asawa niya tinatanong sila pero sa likuran ng harang. Kaya nga sabi ng Allah sa Quran, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kapag tatanungin ninyo, sabi niya, mga kababaihan, kung mayroon kayong kailangan, alam mo, kailangan yung malaman yung sagot, o mayroon kayong gustong kunin, o mayroon kayong hihilingin, tanungin niyo sila sa likuran ng harang. Kasi ang mga babae kasi, fit na sila. Sila yung ginagamit ng shaitan na fit na laban sa mga kalalakihan. Kaya nga ang mga asawa ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, inutusan sila ng Allah sa Quran na, sabi ng Allah, "Waqarna fi buyutikunna," at manatili kayo sa inyong mga bahay. Sino tayo sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang lahat ng sala ng babae pinakamainam sa bahay, wa buyutuhunna khairul lahun. Ang mga bahay ng mga babae ang pinakamainam na lugar ng pagsasagawaan nilang ng sala. Kaya yung mga babae na nagba-vlog, yung mga babae na nagba-vlog tapos nagdadakwa sa social media, hindi po kaaya-aya yon. Hindi po kaaya-aya ang mga ganung mga pamamaraan ng pagdadakwa nila kasi unang-una fit na yun yung nagpapakita sila ng mukha, kahit na sabihin pa natin na sila ay nakanikab. Kasi nagiging daan ng fit na yun So ang babae, ang original ng babae, hindi talaga lalabas yan. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajatil mar'atu min baytiha istashrafaha syaitan." Pag lumabas yung babae sa bahay niya, ay kukontrolin na siya ng syaitan. Kaya ang payo sa mga kababaihan na nagdadakwa sa social media, hindi dapat sila naglalantad ng kanilang muka sa pagdadakwa. Kaya pwede naman sila magdakwa busis lang. At may kondisyon sa busis nila. Sabi nga ng Allah, "Fala takhda'na bil qawl wa yatma'a alladhi fi qalbihi marad." Huwag silang kumbaga palamutihan yung busis nila kasi ang may sakit ay maghahangad ng hindi maganda sa kanya. Yung may sakit ang kanyang puso. Kaya yung mga babaeng nagvo-vlog sa social media pangkalahatan, hindi kaaya-aya at hindi natin sila kailangan. Kami mga nagdadakwa sa social media na mga kalakihan, hindi namin kailangan yung mga babae. Focus na lang sila sa kapwa nila, babae sa kanilang pagdadakwa. Pero yung sasama sila sa pagbablog, magpapakita sila ng mukha, mag-ahayag sila sa kanilang pagdadakwa, hindi kaaya-aya yun. Yan ay pangkalahatan sa babae yan. Kaya ang sino mang babae na nagbablog at nagdadakwa sa social media, kahit nadakwa yan, ang payo ko wag i-follow. Ang payo ko wag i-follow yung mga ganyan at wag suportahan ang kanyang dakwa. Kasi ang pagsuporta sa kanyang pagdadakwa sa ganung paraan ay kasama ka sa kasalanan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wag kayong magtulungan sa kasalanan at kahalayan. Kaya nga ang pag-support at pag-share sa kanilang video, yung mga babaeng nagba-vlog na yan, sabihin pa natin dakwa, ay hindi hindi pagsuporta alinsunod sa batas ng Islam. Yan ay pagsuporta sa kasalanan. Kaya ito sabihin pa natin, yung nagdadakwa naman, naglilektsyon naman, oo, yung salita niya, pero yung pamamaraan niya, hindi alinsunod sa Islam. Kaya, hindi dapat sinusuportahan yung mga ganyan mga babaeng nagba-vlog. Ang dapat pinapayuhan sila, na itigil yun at magdakwa nila sila sa kapwa nilang babae. At hindi sa social media kasi sapat na yung mga lalaki ngayon. Pangalawa, sa mag-asawa naman. Sa mag-asawa, hindi artista yan. Ang mag-asawa, hindi yan artista. Oo, halal sa kanila ang maghalikan, halal sa kanila mag-holding hands, magyakapan, pero hindi sa public. Yan ay qillatul muru'ah. Hindi na ayon yan sa magandang pag-uugali o katangian ng isang mananampalatayang Muslim at lalaki mananampalataya. Ang naghahayag
o ginagawa nilang vlog at nagiging sweet sila sa social media, hindi po kaaya-aya na ano yan, natingnan. Kaya nga mga ulama, hindi sinasabi nila na hindi naayon ito sa adab ng mag-asawa na naglalantad sila ng kanilang kaswitan. Kahit sabihin pa natin halal na sila, ang dapat sa babae hindi naglalantad sa social media. Ang babae hindi naglalantad sa social media. Ganun din ang lalaki, hindi niya dapat tinahayaan yung asawa niya na naglalantad sa social media kasi kung hahayaan niya ng asawa niya ay nakalantad sa social media, pinag-uusapan, pinupuri, lahat na lang pwedeng kumausap sa kanya, pinapabayaan niya, ang tawag dyan dayuth. Ang tawag sa lalaki na yung dayuth, la yadkhulul jannata dayuth. Hindi makakapasok sa paraiso ang lalaki na walang pakialam sa pamilya niya, sa anak niya, sa asawa niya, sa kapatid niya. Alam na nga niyang gumagawa ng kasalanan, hinahayaan niya, ay hindi pwede yon. Ang kaswitan ay dapat sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto, at hindi po nakapublic yan. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ang mga asawa ninyo ay takip ninyo, damit ninyo, kayo rin ay damit nila. Ibig sabihin, ang tafsir sa ayan na to, nagtatakpan kayo. Hindi yung naglalantad kayo ng inyong kaswitan, hindi po na ayon sa batas ng Islam yun. Kaya ang payo ko sa mga mag-asawa, kahit na mga ngaral pa yan, kahit ustads pa yan, kahit alim pa yan, sa social media, na naglalantad ng kanilang kaswitan, o kanilang lambingan sa social media, halal yung ginagawa nila, pero hindi alinsunod sa batas ng Islam na sila ay naglalantad. Hindi sila artista na pinag-uusapan, hindi tayo artista. Ang propeta lang pang nagturo sa atin paano ang ginagawa niya sa loob ng bahay sa asawa niya. Pero sa loob ng bahay yun, hindi pang public. Ang ginawa ng propeta ay para lang matutunan natin yung pamamaraan ng buhay pamilya. Pero yung ilalantad yung buhay mag-asawa, mag-holding hands, magyakapan, maghalikan, ipakita na sila ay sweet, hindi po alinsunod sa batas ng Islam yun. Kaya yung mga mag-asawa na sabihin pa natin may mga kaalaman sa Islam yung sinishare nila, na mag-asawa na yan, sinishare nila yung mga kaalaman sa Islam, pero dalawa sila tapos sweet, ay hindi po alinsunod sa batas ng Islam yun. Hindi po alinsunod sa batas ng Islam yun, dahil ang mag-asawa hindi po naglalantad ng kanilang kaswitan sa social media. Ang buhay nila na lambingan ay sa loob lang po ng kwarto yan at hindi po pang social media. Yan po ay qillatul muru'ah po yan. Hindi po yan alinsunod sa batas ng Islam. Lambingan ay Ustad, para po doon sa mga naglalantad ng kasalanan sa social media, paano po ba itutuwid? Ito po ba ay sa public o sa private po? Inshallah yung pag sa kanila, yung pinakamainam siyempre, iyan natin. Papayuhan natin sila ng private. Pero kung nagtuturo sila ng sa public, kasi sabi nga ng mga ulama, dalawang paraan ng pagkukorek sa mali. Kung hindi lantaran ng mali, hindi rin lantaran ng pagkukorek. Kung lantaran ang kanyang mali at lantaran din ang kanyang pagpapalaganap ng kanyang da'wa na kamalian, ay lantaran din natin na itutuwid yon. Kasi nga marami siyang maliligaw ng mga tao. So ganyan po yung dalawang paraan po ng pagkukorek sa mali po. Nag-screen record po ako, Ustad, para ma-post po ito. Permission to post po. Okay lang, walang problema.